Kilat News Updates. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpapatuloy ang nationwide transport strike ngayong March 20 matapos ideklara ng grupong Piston na matagumpay ang unang araw ng protesta laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Piston President Modi Floranda, libo-libong tsoper at operator ang lumahok sa iba't ibang panig ng bansa. Iginiitang panawagang alisin ang excise tax at VAT sa produktong petrolyo sa halip na suspensyon lamang ng fare hike. Anya, umaabot na lang sa 200 hanggang 300 ang arawang kita ng ilang driver. Kasabay nito, naka-high alert pa rin ng Philippine National Police o PNP na nag-deploy ng mahigit 7,000 tauhan para tutukan ang mga kilos protesta at agad rumesponde sa anumang banta. Bilang tugon, inanunsyo ng pamahalaan ang 50% discount sa pasahe sa MRT3 at LRT2 simula March 23 at dagdag na subsidiya sa sektor ng transportasyon. Gayunman, nanindigan ng mga nagpoprotesta na hindi titigil ang kilos hanggang tugunan ng kanilang mga pangunahing hinaing. Nasa 20.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nasamsam ng pulisya sa ikinasang buy-bust operation sa Coastal Road, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, madaling araw ng Marso 19, Huwebes. Arestado ang dalawang suspect na kinilalang alias Bossing, 23 anyos, at Junjun, 25, kapwa residente ng lungsod. Na-recover sa kanila ang humigit kumulang 3 kilo ng shabu na nakabalot sa 12 ng pakete kasama ang buy-bust money at iba pang ebidensya. Ayon sa investigasyon, sangkot umano si Bossing sa distribusyon ng ilegal na droga gamit ang dead drop scheme, kung saan iniiwan ang droga sa isang lokasyon para kunin ng buyer. Pinaniniwalaang mula Marawi City ang supply. Mahaharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng RA 9165. Patuloy ang operasyon laban sa ilegal na droga sa rehiyon. Tinapos ng Philippine Army ang malawakang Combined Arms Training Exercise Katihan sa pamamagitan ng After Activity Review sa Camp O'Donnell, Tarlac noong March 18 kasabay ng mas pinaigting na paghahanda sa external defense. Pinangunahan ni na Army Chief Lieutenant General Antonio Nafarrete at TRACOM Commander Major General Michael Logico ang pagsusuri sa 3 linggong pagsasanay sa iba't ibang training areas sa Pangasinan at Ilocos Norte na sumubok sa kakayahan ng tropa sa iba't ibang senaryo kabilang ang littoral defense, mobile at area defense at operasyon para sa displaced civilians. Umabot sa 4,222 na mga sundalo mula sa iba't ibang unit ang lumahok, pinakamalaki sa kasaysayan ng ehersisyo bilang bahagi ng pagpapalakas ng command, sustainment at reserve force integration. Suportado rin ng Black Hawk Operations ang training na nagpatibay sa koordinasyon ng mga unit. Layunin ng katihan na ihanda ang hukbo sa nalalapit na joint exercises sa Estados Unidos at sa tuluyang paglipat mula internal security patungo sa territorial at archipelagic defense. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.